Sa ating mga pangunahing balita today, araw nga po ng Martes, Payday Tuesday. Nauungkat po ang ilang kasong may kinalaman sa war on drugs. Bunsod nga po ng testimonya ni retired Police Colonel Royina Garma kung saan iniugnay niya si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ilang pang dating opisyal sa mga pamamaslang. Ayon po kay Interior Secretary John Vic Remulla, naghihintay ho sila ng testimonya at iba pang mga impormasyon mula sa Quad Committee hearing sa Kamara. Maaari din daw hong magamit ng pulisya ang mga testimonyang ito para balikan ang mga investigasyon at maghain po ng mga kaso. Sa hearing po ng Quad Committee noong pong Biyernes, sinabi po ni Garma na nagpatupad umano ng Davao-style drug war si Duterte ng pamunuan ang ating bansa. Bumuo pa raw po ng National Task Force ang Pangulo para ito'y ipatupad. Mamaya po, abangan nyo si Marco dito sa kanyang komento. Samantala, hindi raw babalik ang Pilipinas sa International Criminal Court sa kabila naman ng mga revelasyon kaugnay ng war on drugs. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi magbabago ang pananaw ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. tungkol sa ICC. Hindi rin daw ipadadala ng Pilipinas sa tribunal ang mga naging testimonya sa House Quad Committee. Sa gitna naman ito ng panawagan ng ICC Assistant to Counsel na si Cristina Conti na ibigay sa ICC ang findings ng Quadcom tungkol sa Duterte drug war. Magagamit daw ito sa pagbuo ng kaso ng ICC para sa crimes against humanity na nangyari sa kasagsagan ng gera kontra droga. Matatanda ang kumalas ang Pilipinas sa Rome Statute noong taong 2018. Sa ilang pang kaugnay pong balita, umaasa po naman ang mga mambabatas na ikakanta na ni dating CIDG-11 Chief Edelberto Leonardo ang mga nalalaman niya tungkol sa drug war. Si Leonardo ang inginunguso ni Garma na nanguna umano sa drug war task force ni dating Pangulong Duterte. Ayon po kay Quadcom Co-Chairman at Manila 6th District Representative Benny Abante, may nakikita silang senyales na isisiwalat na rin ni Leonardo ang kanyang mga nalalaman. Nanatili ho naman daw bukas ang Quadcom hindi lamang para kina Duterte, pati po sa ilang panyang mga umanay pinagkatiwalaan noon sa war on drugs na sina Senador Bongo at dating PNP Chief at ngayon po'y Senador Bato de la Rosa. Hawak naman ng PAOK ang testigong nakakita umano ng mga kalaswaan, partikular sa Porac Pogo Hub. Ang testigo rin ang nagsabing magkakilala umano si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go at ang Pogo Godfather na si Leon Dong. Marami pa raw ibang detalyeng ibinahagi ang testigo sa ugnayan ni Nago at ng ilang Pogo Big Boss. Pero ayon sa PAOK, hanggang ngayon nag-aalangan sila sa kredibilidad ng testigo. Isinasailalim pa raw nila ito sa mas malalimang background checking. Naniniwala naman si Senator Risa Ontiveros na isa si Liu Dong sa mga nasa likod ng pagpapatayo ng mga Pogo scam farm sa Pilipinas. Una nang sinabi ng kampo ni Go na hindi konektado ang dating alkalde sa anumang pagtatayo ng Pogo sa bansa. Sinagot po naman ni Defense Secretary Gilbert Teodoro ang sinasabi ng China na kamakailan na committed umano itong ayusin ang maritime differences ng Pilipinas at ng China. Handa rin daw po makipagdialogo ang China sa gitna po ng tensyon sa West Philippine Sea. Welta ni Teodoro, tila committed din sa mga illegal na gawain ang Beijing pagdating po naman sa West Philippine Sea. Noong pong Biyernes nga ginitgit ng Chinese Maritime Militia Vessel ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na BRP Dato Cabaylo sa Sandy Cay 4 malapit po sa Pag-asa Island. Sa kabila niyan, natuloy pa rin ang routine patrol na ginawa po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.